Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin mga tambay, ang mga kasamahan daw po ni Master Sergeant Orly Gutesa, mga kababayan, ay lumantad na rin po. Naglabasa na rin po at talagang pinatotohanan po nila ang mga mali-malitang basura na diniliver po. Hindi lang po kay Tambaluslos, pati po sa tinatawag na bangag ng kanyang ate, mga kababayan. Ngayon po mga kababayan, talagang wala pong lihim na pwede mong itago. Aalingasaw at aalingasaw ito, lalo na kung napakabaho. Katulad po nito mga tambay. Di po ba? Dahil po ang iskandalo, lalong-lalo ang mga flood control scandal. Hindi po ba? At siyempre po ang isang damukal na mga insertion, bilyon-bilyon. Yung pala, sila lang nakikinabang ng pera ng taong bayan. Painggan po natin mga kababayan, ang ating mga magigiting na mga sundalo, mga kababayan. Meron dito mga marine at karamihan po ay wala na sa serbisyo. Ito po mga kababayan, painggan po natin. To the proclamations of Ombudsman Crispin Remulla, he alleges also a crisis in our judiciary. Lahat ng institusyon natin ay mabigat ang problema. Pero alam naman po natin na ang mga institusyon na ito are just abstract ideas. Our democracy is just an abstract idea. Our institutions are just abstract ideas. And these institutions operate through the human mind. And if you will, through the human soul and through the human heart. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Tama. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Correct. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Tama. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Tinatawag ko po ang isang magiting na Pilipino, si Bernard Tube. Opo. Si Ross, tumatanda na po. Si Rosbert Waupan. Si Benny Bulontate. Si Johnny Budwan. Si Rodante Orbilio. Rainy Boy Julian, Christopher Esquivel, George Villalon Jr., Robeo Romel Bobares, Gil Navidad Jr., Anselmo Taberdo, Walter Manalansan,
Jolly Cadiao, Romel Galapon, Cecilio Laroder Jr., Bernard Gubban, Crisani Dado, at Fidel Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakadalo ngayon dahil sa mga personal na rason. Ang dalawa ay meron silang kasama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno at meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag ko po na second batch at lalabas din po sila sa tamang panahon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng nilalaman ng kanilang affidavit at kung ang proseso po kung paano ninakaw ang pera sa kaban ng bayan ay pwede nating ilarawan sa prosesong ito. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto at hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Saldico doon sa kanyang bahay sa Valle Verde Phase 6 sa Pasig City. At daan-daan na maleta ng pera ang dumarating doon. Merong employee si Ginoong Saldico na binibilang ang mga pera na dumarating sa Valle Verde 6. Pagkatapos nito ay binabalik nila sa maleta ulit at dinadala sa penthouse ng Horizon Homes sa BGC. At mula sa Horizon Homes, doon na manggagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko at mga personalidad sa ating lipunan. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po, sa larawan sa itaas, ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Sandali lang po, nag-commercial lang po tayo. Grabe na mga kababayan. Talagang totoo po. At pinasisinungalingan lang nila at pilit pong kino-cover up ng mga dapat mag-cover. Hindi po ba, Senator Lacson? Inom lang po si Katambay. Grabe, no? At ang mga congressman na involved ay patuloy pong kino-cover up at ayaw pong ibunyag sa taong bayan ang katotohanan. Mga kabayan, katulad po ngayon, may mga larawan na po. Binibilang ang pera at sinisilid muli sa maleta. Unbelievable. Makikita po ninyo
na may nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Tama. Sa aking na tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Ba? Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama sa pagde-deliver ng pera. Grabe, no? Kaya naaawa po ako ngayon sa sitwasyon Naiipit. ni Master Sergeant Gutesa dahil ginawa siyang sinungaling. Tama. Meron pong iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay maglalahad pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano. Wow. Gumagamit din sila ng helicopter. Talaga, grabe, ha? At ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Grabe, no? Makikita rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, buong bahay ng mga ilang nasa media. Wow. Yung tinatawag nating mga media operators. Grabe, no? Sabuatan talaga. At ganyan po sila mag-deliver. No? Makikita po ninyo sa ibabang larawan ang mga maleta rin ng pera. At marami pa pong iba na katulad nitong mga larawan. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Oo, mapakabigat noon. Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, na obserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ito po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. Naku po. This one?
nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Grabe ah. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng Grabe, no? Grabe. Tingnan nyo, magkakalabasan na po yan, mga kabayan. Pati po ang pagbabayad sa ICC, mga kabayan. Sigurado po yan. Marami pa pong batch yan. At syempre po, ibinalita rin po yan ngayon, mga kabayan. Mayroon pong balita sa mainstream media. Pakinggan po natin, mga kabayan. Pati po yung sinasabing deliver po sa Ilocos Norte, mga kabayan. Sa mga bahay po ron ng mga Marcos. Former military members. Yan po, binalita po ng bilyonaryo, mga kabayan. Grabe, no? Kaya po totoo po yan, totoo po talaga na hindi po kikilos ang ICC, mga kabayan, kung wala pong sabwatan at kung walang malalaking pera, di umano. Hindi po ba? Ito po. Former military members joined forces today to reveal explosive claims linked to the flood control scandal. They allege billions of pesos in cash were delivered to President Bongbong Marcos's homes in Ilocos Norte. Abante's Charmaine Abong is on the line for the details. Charmaine, what can you tell us? My 18 former members of the military and security personnel allegedly linked to former Ako Bicol Party List Representative Zaldico faced the media to disclose claims of large-scale cash deliveries to the residence of President Bongbong Marcos in Ilocos Norte from 2022 to 2025. According to their statement, the total amount delivered allegedly reached 805 billion pesos, usually packed in suitcases and paper bags. In one alleged operation, as many as 52 suitcases were reportedly transported via airplane and helicopter to the homes of certain politicians and even media operators. The group Grabe. also affirmed the earlier revelations of retired Marine Master Sergeant Orly Regala Guteza, who testified before the Senate in September 2025 and accused himself of delivering millions of pesos in cash to high-ranking officials, including former House Speaker Martin Romualdez. According to Attorney Levy Baligod, the former soldiers only recently found the courage to came forward due to alleged threats to their safety. The affidavit of the former military personnel also states that they plan to submit documents to the Office of the Ombudsman to support their allegations. Meanwhile, the personalities mentioned have yet to issue any statements regarding the accusation. Mai. Thank you, Charmaine Abong of Abante. Nakita niyo po, mga tambay. Binalita na rin po ng bilyonaryo, mga kabayan. Ito pong pinahayag po ng ating magigiting na mga sundalo, mga kababayan. At nakakalungkot lang po, sa kabila ng si Master Sergeant Gutesa po ay bumaliktad po sa kanyang unang statement at pinalabas po na ito po ay hindi totoo, pero sa pinakita po mga larawan ng ating mga kababayan, ang ating mga kababayan at ang ating abogado at ang ating mga kasundaluhan sa kanilang affidavit na talagang hindi po hindi po nila maitatanggi at hindi pwedeng pasinungalingan ni Master Sergeant Gutesa na siya ay kasama sa mga delivery dahil nahandun po siya sa mga larawan. Nakita niyo po yung operasyon, ano? Grabe po. Sinasakay sa chopper, sa helicopter. Sinasakay sa mga private plane o sinasabing mga eroplano. Hindi kaya eroplano pa ito ng gobyerno? Sigurado po yun. Hindi po ba? Kung hindi eroplano ng gobyerno, eroplano po yan ng mga politiko. Hindi po ba? At dinideliver. Grabe po, no? Sa Ilocos, bilyon-bilyon sa bahay ng mga Marcos. Unbelievable. Grabe, no? At napakarami po talaga nagkakapera.
Kaya pala, pati ang operation ng media, kaya pala wala nakikita halos ang mga mainstream media natin ng korupsyon. Laganap na korupsyon na mahigit 3 taon, tuloy-tuloy. Dahil kasama pala sila sa operasyon. Nakikinabang pala sa operasyon. Unbelievable. Grabe, no? Lahat po halos mga congressman! Mga kaalyadong congressman. Hindi po ba? Kaya po ito mga tambay, tayo po ay nagpapasalamat kahit hindi pa po natin nakakamit ang katarungan. Tayo po ay nagpapasalamat dahil po may nagbubunyag po ng katotohanan kahit po sila ay dumaan sa butas ng karayom. Dahil po napakarami palang operasyon na sabwatan. Halos lahat pala sila ay magkakasabwat. Buti pa itong mga sundalo, buti pa itong mga Marines. Karamihan po ay sundalo Marines ang nahandyan. 18 po yan at marami pang second batch yan. Dahil yung iba ay siyempre po nasa serbisyo pa at natatakot na siyempre po ay yung pamilya nila. Hindi po ba? Dahil nga po alam naman po natin pag ikaw ay nagsasabi ng katotohanan ay nagigipit ka po. Ginigipit ka pa at sinasampahan ka pa ng parusa o kaso. Hindi po ba? Kaya tayo humahanga sa mga sundalong ito, sa mga retired, nag-retired na o wala na sa serbisyo, ay nagbubunyag po ng katotohanan. Hindi po katulad ng mga nasa serbisyo. Karamihan po ngayon na mahiniral natin, hindi naman lahat, ay bulag sa katotohanan. Wala po silang nakikitang anomalya ng korupsyon ang mga nasa serbisyo umano. Kahit po sila'y nagagamit. Nagagamit pa ang karamihan na mga men in uniform para po sa security. At nakita naman po natin, detalyado po. At napakakapal nung hawak ni attorney na mga larawan at yun po ay dokumentado, pirmado po yun, mga kabayan, ng ating magigiting ng mga sundalo. Pirmado po nila yung mga dokumento na yun at pinatotohanan po nila yun dahil sila po ang security at nagdi-deliver ng mga ito. Nakita nyo po, Valle Verde, mga kabayan, sa Pasig. Nakita nyo, tapos pinupuntahan doon sa BGC. Alam naman po natin yung lugar na yun ay puro kay Saldico. Nakita nyo po yung pattern. Talagang may mga pera na. Kumpleto na eh. Dati maleta lang eh. Ngayon, pati pagbibilang, meron ng kuha na larawan. Pati pagbibilang ng pera. Nakita nyo po, binibilang ang pera, ilalagay ulit sa maleta, tas i-deliver na ngayon. Kung kani-kanino na i-deliver. Inuutos na ni Saldico kung kanino i-deliver. I-deliver kay boss number 2 at i-deliver kay boss number 1. I-deliver sa mga kalyado at sa mga media operator. Unbelievable. Yan po mga kababayan. At sana po, dahil nga sabi po ni attorney, napakahirap pong ilabas ang katotohanan sa panahon ngayon. Dahil nga po, yung mismo na mag-iimbestiga sa mga ganitong napakalaking anomalya na korupsyon ay protektado pa yung mga magnanakaw umano. Dahil nga po sa sabwatan di umano. Halos lahat po kasi ngayon sa gobyerno umano ay korap. Mga ahensya, departamento ay halos po sangkot di umano sa talamak na korupsyon nung pumasok at bumalik na itong pamilya na ito at ang binagoong Pilipinas, mga kababayan. Kaya po tayo umaasa mga kababayan na hindi lang po sana rito magtatapos ito. Sana po ay makakuha po tayo ng katarungan, lalo-lalo po dito po sa malawakang korupsyon na ginawa nila. Kaya po ang pera ng taong bayan ay halos napupunta lang po sa mga sakim na politiko, sa mga gahaman sa pera at kapangyarihan. Ganito pala ang ginagawa. Pagka ang nanunungkulan ay korap, ganito pala nila pinagsasamantalahan ng pera ng taong bayan.
Grabe. At ito po ay dekada na pong ginagawa ito ng mga magnanakaw na politiko sa ating bayan. Dekada na po pala. Grabe. Kaya lang po, ito na po yung pinakatalamak. Halos lahat po sila. Grabe po ang katalamakan. Buti na lang po. Ipinakita at binisto ang kanilang kawalanghyan dahil po ito'y nag-umpisa sa kanilang proyektong pinagmalaki na flood control scandal. At syempre po mga kabayan, magkaroon din po sana ng katarungan ang mga buhay na nasawi sa kanilang mga proyektong flood control. Napakarami pong buhay na nasawi. Samantalang ang nakinabang po sa mga pera ng flood control ay sila rin pala umano. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo ating mga magigiting na mga kasundaluhan. At sana po ipaglaban nyo po yan hanggang sa dulo. At yung kay Master Sergeant Orly Gutesa, naunawaan po natin ang sitwasyon ni Master Orly Gutesa dahil po siya ay naiipit. Naiipit po siya. Kaya po yung sinasabi pong yung statement niya ay binawi niya at iniba niya ang statement niya ay naunawaan naman po natin dahil po siya ay maiipit. At syempre po, nahandyan na rin po yung napakaraming pagbabanta. Hindi lang po sa buhay niya umano, baka pati sa kanyang buong pamilya. Kaya ano po ang gagawin ng isang sundalo, lalong-lalo na kung ang mismo na nagpapatahimik sa iyo ay mismo pa ang mas mataas sa iyo. Hindi po ba? Naunawaan naman po natin. At buti naman po ay marami pong nagpatotoo. Hindi lang po si Master Sergeant Gutesa. Napakarami nakasamahan niya na mga security at talagang mga delivery boys. Ito po yung mga delivery boys, mga kabayan. At pinatotohanan na po, kompleto na po, may pera na, binibilang na, at pati po ang pagbubuhat ng ubod ng bigat na maleta na hindi kayang buhatin ng isang tao dahil sa dami ng pera. Daan-daang milyon at bilyong-bilyong piso sa isang deliver pa lang sa mga hayop na yan. Maraming salamat po mga tambay sa mga ating magigiting na sundalo. Mag-iingat po kayo at kami po'y magdarasal sa inyo pong pag-iingat na kayo po'y laging maingatan at mailayo sa kapahamakan. Dahil po ang binabangga po natin ngayon ay ang grupo po, ang sinasabi pong mga nasa crocodile farm. Hindi po ba? At grabe po ang ulo. Yung ulo po dyan, ang grabe. Grabing katalamakan. Lalong-lalo na yata, buong pamilya po yata ang magahaman. Muli po mga kabayan, thank you po sa gusto po ng Tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Mabuhay po kayo. Excuse me po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Balance Vision TV, Gayat Siena, Jesus Valdepena, Ani Jo, ako si Pilam, si Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingatan nawa po kayo lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po yung dasal po natin mga kabayan na sana po ay loobin po na tayo pong lahat ang maingatan pati po ang ating mga kasundaluhan at ang pamilya Duterte. Tayo pong lahat ay maingatan at syempre po lumabas na po ang katotohanan at mabago na po ang ating gobyerno nang tayo po ay makabalik muli sa pagkakalubog nito at makaahon po sa kumunoy. Ingatan nawa po tayo at God bless po sa inyo lahat mga kabayan. Paalam. Bye-bye.